Bakit parang ang tagal ang sagot ni Lord? Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa. Ako si Pastor Wes at ito ang Magkape. May pinagpipray ka ba na parang ang tagal naman ang sagot niya? Alam mong kaya niyang gawin. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. At dahil ang tagal na, diba naman, minsan naisip natin, Lord, baka kailangan ko nang gumawa ng sarili kong paraan. Yan yung devotion namin kanina sa Magkape. At nasa 2 Samuel chapter 2 na po kami. Dito namin nakita si David na after mamatay si Saul, alam nating si David ang pinili at inanoint ni God na maging king. So, naturally, parang ito na yung moment niya. Pero hindi niya sinabi na ganito, patayin na si Saul ako na ang hari. Hindi niya sinabing ganon. Instead, David inquired of the Lord. Kung sa panahon natin, nanalangin siya. Kung ano talaga ang kalooban ng Panginoon. Ang ganda nito because David knew God's promise but he still waited for God's direction. Hindi niya pinilit ang promise. Eventually, David was anointed king over Judah. Pero hindi pa buong Israel. May conflict pa, may waiting period pa, may process pa. At ang maganda doon, naiintindihan ni David yon. God may have given you a promise, but the promise doesn't always mean immediate fulfillment. Sabi sa Hebrews chapter 10 verse 36, basahin ko sa inyo. For you have need endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. I love the word endurance. Alam niyo po yung Greek na ginamit doon? Hypomone. Ibig sabihin, steadfast endurance. Grabe, ang ganda. Ang biblical meaning nito ay hindi simple na waiting. Wala kang gagawin. Hindi ganon. Patuloy kang sumunod habang na nag-aantay ka sa kalooban ng Panginoon. David did not force the kingdom. He asked God for direction. He followed God's instruction. And he allowed God to establish him in God's on timing. Ang ganda talaga. So maybe today, you're asking, bakit parang ang tagal ang sagot ng Panginoon? Maybe God is not asking you to force the promise. Maybe He's teaching you to trust Him in the process. Tandaan nyo ito, kung matagal man ang paghihintay mo, hindi ibig sabihin na nakalimutan ka na ng ating pong Panginoon. Sometimes, His love is also seen in the way He prepares you while you're waiting. So don't force God's promise. Keep trusting Him, keep obeying Him, and keep following Jesus. Kung may kakilala kang nagtatanong, how to get to heaven, meron po akong link yan sa description. I-copy mo yon at isend sa kanya. Again, ako si Pastor Wes, na laging nagsasabing, be an inspiration at solution po. Ingat po kayo. God bless everyone. Bye.